Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus lamang. Dubling paggalang din sa ating kagalang-galang na pastor, Evangelista Willie Estrada Almeida, sa ating beloved assistant pastor. Tunay po na hindi natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina si Almeida, sa lahat po ng mga Almeida children, sa ating beloved ordained preacher, sa lahat po ng mga worker, mga kapatiran, baguhan man datihan, kung may bisita, isang pinagpalang tanghali po sa inyong lahat, mga minamahal. Mga minamahal, ako po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa oras na ito, sa kabutihan niya sa aming buhay. Mga minamahal, tunay na napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil sa isang pagkakataon lang ang pinagkalob ng malapit Panginoong Isus sa amin upang kami po ay makarating sa kanyang tunay na gawain, mga minamahal. Way back 1987, mga minamahal, October 1987, nandiyan po na ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay kumilos sa aming buhay. Na nung una ay hindi po namin maintindihan na talagang tunay po na talagang kung mamahalin ka ng mahal na Panginoon ay talagang magdadanas ka ng mga pagsubok na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nagkaroon po ng karamdaman ng aking mahal na asawa ng isang, kung tutuusin ay isang napakababaw na karamdaman lang, pangkaraniwan lang, na nung una sa isip ko, mga minamahal, ay maya't maya makakatulog din yan. Yun ang sabi ko dahil ang kanyang karamdaman noon ay insomnia, mga minamahal. Subalit umabot po ito ng mahigit isang buwan na hindi po siya nakatulog. Maging sa araw, sa gabi, hindi siya nakakaidlip, mga minamahal, hanggang sa sobrang bumagsak na po ang kanyang physical na katawan, mga minamahal. Ang pinakamatindi nito, mga minamahal kong kapatid, nagkaroon po siya ng mental disorder, yung nawala na po siya sa kanyang kaisipan, mga minamahal. Hindi na po niya kami nakikilala, maging ang kanyang mga magulang sa time na yun, mga minamahal, hindi na po niya nakakausap ng maayos. Dahil kapag tinatanong mo kung sino ako, yun ang itatanong mo sa kanya, hindi na niya masasambit kung sino ka nga talaga dahil hindi na niya alam sa kakulangan na ng kanyang pahinga, mga minamahal. Subalit na niyan po na hindi po kami nagpabaya. Lumapit kami sa mga dalubhasang doktor, sa mga albularyo, mga minamahal, na nababalitaan namin na talagang nakakapagpagaling. Subalit, nandyan po na talagang marami kaming pinuntahan hanggang sa nakarating po kami sa dako po ng Baguio General Hospital, mga minamahal. Tumagal po kami doon ng almost mahigit 4 months, mga minamahal. Nandyan po na talagang pagkatapos po ng mga treatment na ibinigay nila sa kanya, yung mga injections, yung 9 times a day na injection sa balikat, mga minamahal, hanggang sa habang ginagawa nila po yun, mga minamahal. Kung hihipuin ko po yung balikat ng aking mahal na asawa sa dami ng injection na kanyang tinanggap, ay talagang nararamdaman ko na po yung gaspang sa kanyang balat, mga minamahal. Subalit nandyan pa rin yung kanyang kahinaan, yung walang kaayusan sa kanyang pananalita dahil hindi mo siya makausap ng maayos, mga minamahal. Hanggang sa maliban sa mga tabletas, mga minamahal, na nagkakaroon po ng side effect sa kanyang physical na katawan. Dahil kapag nakakainom po ng ganong gamot, mga minamahal, ay nandyan po na talagang parang robot po siya kung kumilos, mga minamahal. Sa paglingon lang, sabay-sabay, mula ulo hanggang paa, nandyan po na talagang 1 kilos lang po yan, mga minamahal. Subalit nandyan po na talagang hindi pa rin po kami na wala ng pag-asa. Ang pinakahuling treatment na ginawa sa kanya, yung kinuryente siya sa kanyang ulo, mga minamahal. Doon na po ako nahirapan na mag-decide dahil binigyan po ako ng isang waiver na pipirmahan na kung ano't ano man ang kahinatnan ng kanyang pagkakuryente ay walang pananagutan ng doktor, maging ang hospital. Mga minamahal, humingi po ako ng almost 2 weeks na pag-isipan ko po yung bagay na yon, mga minamahal. Dahil bago po kami naghiwalay ng kanyang doktor ay marami akong katanungan kung ano yung magiging resulta kung sakaling magkamali
sa kanyang pagkuryente. Isang bagay lang ang masasabi ko, sabi niya sa akin, once na split seconds lang po yun, sabi ng doktor. Kasi once na idinako ko po yung kuryente sa kanyang ulo, magbibilang ako ng ilang segundo lang. Mamamatay ang iyong asawa dahil titigil ang heartbeat niya ng ilang minuto. Subalit isusurvive namin siya, marami akong mga kasama, sabi ng doktor. Isa pa ang risky na resulta nito kung magkamali ako. In a split second, sabi niya, magkakrak ang bungo ng iyong mahal na asawa. So pagkatapos nun, sabi ko, doktor, ano ang magiging resulta once na nag-crack ang kanyang bungo? Hindi na po siya sumagot, umiling na lang po siya. So ibig sabihin, wala nang solusyon pagka nagkamali doon. Tapos ang sabi niya, so far Mr. Sarmiento, hindi pa naman ako nagkamali simula po nung sinimulan ko ang trabahong ito. Sabi nung psychiatrist na yon, mga minamahal, napakahirap magdesisyon mga minamahal, subalit sa kaguluhan ng aking isip noon, dami ng problema, ang aking second son, nandito siya sa baba, karakadakan nandiyan na magkakaroon siya ng karamdaman, problema na kung saan sila kukuha ng ibibili ng gatas dahil 4 months old pa lang po siya ang aking beloved son, ating beloved brother Dinbor. Nandiyan po na talagang, nandiyan na breastfeed pa rin po ang aking mahal na asawa noon sa time na yun, mga minamahal, 1987. Alam po niyo mga minamahal, nandiyan po na talagang halos hindi ko na po maayos yung aking pag-iisip. Isang hapon, nandun po ako sa Burnham Park na talagang hindi ko alam kung bakit, hindi ko namalayan aking sarili kung bakit nakarating ako doon. Hindi ko namamalayan kung kumakain pa ako ng tanghalian, hapunan, mga minamahal. Hindi ko maramdaman na talagang hallelujah. Sa time na yun, hindi ko maramdaman na mayroon akong malalapitan. Pakiramdam ko ako lang mag-isa noon. Wala akong makausap, wala akong, kasi pati ang kanyang mga kapatid, parang ayaw na noon na dumalaw doon sa hospital, pati ang kanyang mga magulang. Napakahirap, mga minamahal, dahil talagang hindi basta-basta po yung pinagdaanan namin mag-asawa sa taong yun, mga minamahal. 1987, yun ang pinaka-mabigat na pinagdaanan naming taon. Dahil ikinasal po kami ng aking mahal na asawa taong 1983, mga minamahal. Nandyan po na talagang tunay na pakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hindi ko namalayan aking sarili, pumirma ako sa Weber. Dahil nagtawag ako ng kanyang mga loved ones, walang dumating. So, sa madalit sabi, nagdesisyon ako na mag-isa. Ang sabi ng doktor, ang dosage ng aking pagkukuryente, 9 times. Dahil tatlong dosage ang kailangan sa kanya. Dahil malala na yung kanyang sitwasyon. Yung isang dosage, isang umaga, isang kuryente. 3 umaga yun na magkakasunod. Wala siyang pwedeng itik kahit tubig. Hindi siya pwede magmumug, sabi ng doktor. Yung 3 makasunod na umaga, isang dosage lang yon. So, ibig sabihin, 9 times, 9 na araw na ikukuryente ko siya. Yun ang sabi ng doktor. Alam po niyo mga minamahal, gulong-gulo yung aking isipan, nandyan po na, minsan hindi ko na po naasikas yung aming mga aming mga damit, hindi ko na po nalalabaan doon sa hospital, mga minamahal. Dahil yung sitwasyon po, mga minamahal, sa time na yon, mga minamahal, yung aming kwarto, nandyan po na nakapadlock po yun, mga minamahal. Hindi basta-basta makakapasok, hindi basta-basta makakalabas. Alam po niyo mga minamahal, pagkatapos ng 9 na dosage na yon, nandyan po na talagang ano pa yung mga susunod na gagawin niyo po sa kanya na sitwasyon para gumaling, sabi ko sa aking doktor. Ang sagot po ng doktor sa akin, alam po niyo, Mr. Sarmiento, sabi niya, yung asawa niyo po kasi, nandyan po na talagang bagsak na po yung kanyang physical na katawan. Yung kanyang dugo, sobrang baba na po yung kanyang dugo. Alam po, yung sipa po ng kanyang puso, hindi na po umaabot sa utak yung mga dugo.
Kapag tumitibok ang kanyang puso, sumisipa siya ng dugo, nandyan po na hindi na po umaabot sa maliliit na ugat sa kanyang utak. At ang pinakamalalang naapektuhan dito ay sa silid ng kanyang utak na nandun ang kanyang memory. Kaya nga hindi ka na niya kilala, sabi niya. Alam po niyo mga minamahal, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Bago po simulan yung pagkuryente sa kanyang ulo, nandyan po, isang tanghali po, biglang dumating po yung aming mga anak, dalawang anak namin, yung panganay at saka yung sinasabi ko na 4 months old, si beloved Brother Denver. Nung nakita po ng aking mahal na asawa, nagtaka ako bakit kilala niya ang kanyang mga anak. Ang aking nanay, kilala niya. Nagtaka ako. Alam po niyo mga minamahal, nandyan po na talagang sa time na yon, parang may kakaiba na nakita ko sa kanya na parang sumigla siya, bagamat hindi pa siya nakakatulog. Alam po niyo mga minamahal, sa dako ng ospital, ang tinutuntungan niya yung headboard po ng mga kama. Yung headboard, palipat-lipat po siya doon sa kama. Minsan hindi siya lumalakad sa sahig. Alam po niyo mga minamahal, napakahirap magbantay sa ganong sitwasyon ng pasyente. Subalit nandyan po na talagang wala akong magawa. Dahil ako itong kanyang first family, yung pinakamalapit na pamilya niya. Alam po niyo mga minamahal, nandyan po na sinimulan nila yung pagkuryente. Nandyan na nakikita ko yung panghihina ng kanyang katawan. Hanggang sa yung pangsyam na araw mga minamahal, bigla kong pinasok yung operating room na yun mga minamahal. Nakita ko yung sitwasyon ng aking mahal na asawa. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Doon ko naramdaman sa puso ko, sa isip ko na talagang pinagsisihan ko yung desisyon ko na yun mga minamahal. Dahil nakita ko yung luha, sipon, laway, magkakasabayan na bumabagsak mula sa kanyang mukha mga minamahal. Na awang-awa po ako sa time na yun dahil ang payat-payat po ng aking mahal na asawa noon mga minamahal. Alam po niyo mga minamahal, dahil sa time na yun talagang yun po yung mga taon na talagang napakalakas po yung aking physical na katawan noon. Pwede kong sabihin na bubuhatin ko siya ng isang kamay lang mga minamahal. Kapag hinawakan ko yung isang braso niya tapos itataas ko, sabay-sabay po yung kanyang physical na katawan, yung buong katawan. Talagang maaangat po siya sa sobrang gaan po sa kanyang pagbagsak ng physical na katawan, mga minamahal. Subalit nandyan po na pagkatapos po ng pagkuryente, ang sabi ng doktor, kinabukasan, maaari mo nang iuwi ang iyong pasyente at doon mo na lang sa bahay ipagpatuloy ang panggagamot. Binigyan po ako ng halos isang dakot na tabletas, mga minamahal, galing sa hospital. Alam po niyo mga minamahal, ang sabi ng doktor, every 14 days, babalik kayo dito for check-up, sabi niya. Alam po niyo mga minamahal, nandyan po na talagang operated pa rin po yung Philippine Rabbit noon. Ikinocommute ko po siya, nandyan po na talagang nagsasalita po siya ng kung ano yung naisip niyang sasabihin, mga minamahal. Pero para pakiramdam ko noon sa time na yun, parang kami lang yung pasaheros sa bus, mga minamahal. Dahil talagang hindi ko na iniisip yung sasabihin ng ibang tao, mga minamahal. Pinagtiisan ko po yan, mga minamahal. Hallelujah. Habang nagpapagaling po siya, uminom ng gamot, wala pa rin siyang, hindi pa rin bumabalik sa normal ang kanyang sitwasyon, mga minamahal. Hanggang sa dumating ng taon, 1994, December. Ang sabi niya, wala na naman akong gamot para bukas. Yun ang sabi niya. Alam po niyo mga minamahal, wala na akong maisip. Parang hindi na maayos yung pag-iisip ko noon mga minamahal kung saan ako kukuha ng pambili ko ng gamot mga minamahal. Alam po niyo mga minamahal, sa time na yun, halos araw-araw nananalo ng waiting ang aking beloved mother noon. Kulang pa na pang tustos sa aking dalawang anak mga minamahal. Kaya naisip ko nung time na yun mga minamahal, 1994, December, mga minamahal. Naalala ko po yung hallelujah. And praise the Lord. Hallelujah. And
Praise the Lord. Alam po yung kapatid ko sa laman na naunang nasib dito. Sa time na yun na talagang yung mga time na napakalala yung sitwasyon ng aking mahal na asawa, sinubukan po niyang ilihans. Pero tinatrap ko po siya, mga minamahal. Talagang hindi ko po pinapayagan na mailihans niya aking mahal na asawa. Ganon po karespeto ang tinatayuan kong pananampalataya noon. Ang ginagawa ko talagang kumbaga parang kahit kunting pagkakamali lang, ayaw kong madungisan yung aking pananampalataya noon patungkol sa aking dinadalawang simbahan, mga minamahal. Hindi ko binigyan ng pagkakataon aking mahal na kapatid na ilihans. Bagkus ang ginawa ko, yung Biblia na hawak-hawak niya, hinablot ko po yun, tapos ibinato ko po sa bintana. Tapos nandyan po na talagang pinagmumura ko po ng hindi malalakas na boses, mga minamahal. Pero sa time na yun, mga minamahal, nung naalala ko po yung pagsisir niya na taong 1994, mga minamahal, ang sabi ko, wala namang mawawala kung susubukan ko. Hindi ko pa rin inisip yung sasabihin ng aking kapatid kung lalapit ako sa kanya na kumontak. Basta't ang iniisip ko noon, gumaling lang aking mahal na asawa, pagkatapos ng gumaling, pipigilan ko rin siya sa pagdalo. Yun ang nasa isip ko noon, mga minamahal. Dahil sabi nga, saradong katoliko, yun yung nasa isip ko noon, mga minamahal. Alam po yung mga minamahal, sa halip na talagang pasaringan ako ng aking kapatid, nandyan po yung tugon niya na talagang, hayaan mo kuya, huwag kang mag-alala. Aalamin at alamin ko, kahit nandito ako sa main, aalamin at alamin kung nasaan yung pinakamalapit na gawain ng Jesus Miracle Crusade sa lugar natin. Hallelujah. Amen. Kasi nung hinihimok niya akong dumalo, saan ako magsasamba dito? Araw-araw, tuwing linggo akong aakyat ng Maynila, sabi ko. Yun ang hindi niya masagot noon. Dahil kahit sa Bagyo, malayo pa rin sa atin, mga minamahal, magastos ang pamasahe. Pero ang tanging nasambit lang niya noon, mga minamahal, ang Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi niya, ang Diyos gagawa at gagawa ng paraan. Hallelujah. Amen. Para lumapit ang gawain mismo, kusang ilalapit ng Diyos ang gawain dito sa atin. Yun ang sabi niya noon sa akin. Tandaan mo yan, kuya. Sasabihin ko sa iyo, ang Diyos ay mabait na Diyos, mapagpalang Diyos, pinakamabuting Diyos sa lahat. Sabi ng aking kapatid, ilalapit at ilalapit ng mahal na Panginoon ang gawain dito sa lugar natin. Kung yan ang dahilan mo, sabi niya sa akin. Alam po niyo mga minamahal, nandyan po na nalaman po niya na ang pinakamalapit na gawain dito sa ating lugar, sa dako po bang ng Baknutan, sa Barangay Sipulo. Sa time na yun, hindi po nagatubili ang aking beloved mother dahil 1994, December, nasa Maynila po ang beloved nanay. Bagong baptize pa lang po siya noon dahil December 25, 1994, yun ang hiniling niya na maging regalo ng mahal na Panginoon sa kanya, na maramdaman ko na gusto ko nang magpabautismo sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Yun po ang hiniling ng aking beloved mother. Alam po niyo mga minamahal, bago po yun mga minamahal, nandyan po na talagang na-confine din ang aking sikinsan sa dako po ng San Lazaro. Nandyan po na talagang nakita ko po yung panunumbalik nakita po ng aking pamilya na nanumbalik po yung karamdaman ng aking mahal na asawa sa time na yun, mga minamahal. Subalit nung nagsimula na po siyang dumalo, taong 1995, kung hindi po ako magkamali, mga minamahal, dahil sa katigasan ng puso, 1994, nung nalaman po namin yon, mga minamahal, parang hindi pa rin kami kumikilos, mga minamahal. Nagmamatigas pa rin po kami, mga minamahal, kahit nagsimula po yung kanyang pagdalo buwan ng July 1995, mga minamahal. Alam po niyo mga minamahal, nandyan po na talagang tunay po na talagang sa kanyang unang pagdalo. Nagsimula na po akong mag-observe sa kanya kung ano yung mga ikikilos niya sa mga oras na yun paggaling sa gawain. Alam po niyo mga minamahal, himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Hindi ko inaasahan na pagkatapos naming kumain ng gabing iyon, tahimik lang po siya nagpunta sa higaan. Pagpunta ko sa aming kwarto, nandyan na talagang ang sarap na po ng tulog ng aking mahal na asawa. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Nandun po na talagang nagtataka pa rin ako. Bagamat nakikita ko yung mga unti-unting pagpapakita ng mahal na Panginoon ng kabutihan niya sa aking mahal na asawa. Hallelujah. Sa time na yun kasi mga minamahal, saganang akin, nandyan po nalublob ako sa bisyo. Hallelujah. Kumbaga sa makinarya, mga minamahal, na pang-araro, wala akong iniiwasan. Basta't, kumbaga sa traktura, mapabatuman o matigas na lupa, talagang dadaanan at dadaanan ng pang-araro na yun, mga minamahal. Kumbaga sa araro yung aking pagbibisyo. Kasi hindi po ako namimili ng sigarilyo kung anong mayroon. Talagang ititik ko po yun. Kahit sa alak, mga minamahal, kung anong mayroon, talagang tatanggapin po ng katawan ko. Dahil malakas nga po yung aking katawan noon, mga minamahal. Nandyan po na talagang wala akong tinatanggihan, mga minamahal. So, sabi nga po ng mga tao, ang ating technology ay lumilibil up. Ganon din po ang demonyo, mga minamahal. Ang bisyo lumilibil up din. Di ba nung araw wala pang siyabo? Subalit ngayon, mga minamahal, nakaranas din po ako sa mga bagay na yun, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, nais kong tigilan ang pagbisyo. Sa tuwing kaarawan ko, ito na yung huli kong pag-iinom. Sa tuwing bagong taon, mga minamahal, subalit habang dumadami ang aking edad, dumaraan ang taon, mga minamahal, lumalala po yung aking bisyo, mga minamahal. Nandyan po na talagang ang aking pamilya ay na aking napapabayaan, mga minamahal. Subalit sa time na yun, nakita ko po yung himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa nagsimula na po akong magtanong sa aking mahal na asawa kung ano po yung ginagawa dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, napakaganda yung kanyang pagkukwento. Sa unang linggo ng kanyang pagdalo, second week, nandyan po na, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangalawang linggo, nandyan na natuto na po siyang magpuri sa bahay, mga minamahal. Yung aming bahay noon, hindi pa po salamin yung bintana. Mga bulo pa lang po noon, mga minamahal. Nandyan po na ang aking mahal na asawa ay talagang matatakutin po sa sinasabi nilang multo, mga minamahal. Subalit sa time na yun, pagkatapos niya magpuri, nung sisikat na po yung araw, kasi pag nagpupuri po nung time na yun, aking mahal na asawa, bandang alas 2, alas 3, mayroon pong puno ng bayabas sa tabi ng bintana, mga minamahal, na habang nagpupuri, parang nararamdaman niya sa pamamagitan ng hangin na talagang may malaking mukha na nakatitig sa kanya, mga minamahal. May malaking mukha na dumudungaw sa aming bintana, mga minamahal. Subalit hindi naman ako natatakot. Nandyan na nararamdaman ko na tumatayo yung balahibo ko sa aking baraso. Subalit hindi ako natatakot. Kasi nung naramdaman na po niya yun, mga minamahal, lalo po niyang nilakasan po yung pagpupuri, mga minamahal. Dahil sa kanyang pagpupuri, mga minamahal, doon na po nagsimula yung bulong-bulungan ng mga kapitbahay, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, patuloy siyang dumalo. Dumalo 3 bisis sa isang linggo. Bagamat nandiyan po na naglalakad sila mula highway hanggang sa bahay, mula sa bahay hanggang sa highway, mga minamahal. More than 2 kilometers po yun, mga minamahal. Kahit tanghaling tapat kapag araw po ng Martes ang gawain ng midweek noon, mga minamahal. Nandiyan po na talagang pinagtiyagaan po niya yung dumalo, mga minamahal. Hanggang sa naramdaman niya na wala pang buwan na lumipas na dumadalo siya, mga minamahal, naramdaman niya na parang bumabalik yung kahinaan ng kanyang physical na katawan, mga minamahal. Nung napansin po ng mga workers sa dako po ng baknutan, mga minamahal, ang sabi niya, ate, hindi ka pa kasi nagpapabautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Magpabautismo ka na, sabi po ng mga workers. Alam po niyo, mga minamahal, nagpaalam po muna sa akin kung magpapabautismo siya o hindi. Ang sabi ko, walang hindi kung talagang mararamdaman mo na talagang makakabuti sa iyong sitwasyon. Magpabautismo ka, sabi ko. Tumanggap po siya ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa sumunod na gawain iyon, mga minamahal.
Doon na po nagsimula yung gradual na pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yes, Isus. Lord. Hallelujah. Alam po niyo mga minamahal, nung bago po magkasakit ang aking mahal na asawa, hindi siya marunong magtrabaho sa bukid. Dahil nga sa kanyang sitwasyon na anemic po siya, mga minamahal, ang kanyang mga magulang dati nung hindi pa kami nagsasama, nandyan po na hindi siya pinapayagang lumabas ng bukid. Nung time na yun, mga minamahal, na sa kanyang karamdaman ay nakarecover na po siya, mga minamahal. Nagtataka rin siya sa kanyang sitwasyon, maging ako man. Dahil sumasama na po siya sa akin sa bukid. Hanggang sa natuto siyang magtrabaho, magbunot ng punla, mga minamahal. Hanggang sa isa sa mga pinakamabilis na magbunot ng punla sa aming lugar. Alam po niyo mga minamahal, yung naghahanap ng babayarang magbunot ng punla, yung sinasabi nila agsik ka, duwa ti birbirukan na ngam iti nabirukan na ni bakit ko, haanan nga nagbirok ti kadwana, tadisik kan ti duwa. Kayang-kaya ni bilabit ko nga sikaan, kakabsat. Iso nga, kung kunak na nakaimibag ti apo, kunak ta malamya iso na idi hampay nga nagsakit. Ngam idi nakarecover iso na, kasla pimbigpig sa tibagay na, pimarpartak ti kilos na, kakabsat ko. Naawan pa ti nervyos na. Kaya napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, masasabi ko na talagang kasi kapag nandyan po yung mga pagsubok, katitisuran o ano paman na nakakahadlang sa paglilingkod natin, mga minamahal, yun ang pinagbubulay-bulay ko sa isipan ko, yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung mababalikan ko yung sitwasyon ko sa dako po ng bagyo, mga minamahal, napakahirap, mga minamahal. Napakahirap yung mag-assist ka ng isang pasyente, tapos iniisip mo yung malilit mong anak, mga minamahal. Hanggang sa dumating po yung time na talagang nung lumaki na po yung aking mga anak, naging malakas na rin po yung kanilang physical na katawan, naging maayos ang kanilang kalusugan habang isinasama po namin sila sa pagdalo sa dako po ng convention center. Nandiyan po mga minamahal na napakarami po kong naranasan, mga minamahal. Mayroon pang pagkakataon, mga minamahal, dahil nung bagong sip po ako, mga minamahal, mayroon po akong alagang hayop na almost 9 heads na baka, mga minamahal. Sa tuwing umaakyat po ako ng bagyo, ang aking bilabid tatay ang nag-aasikaso. Hanggang sa dumating po yung time na yung aking inahin ay nag-hit. Alam po niyo mga minamahal, sa hapong iyon, mga minamahal, eksakto naman nakadalaw ang ating bilabid brother Preacher Greg Peralta sa aming bahay. Hindi ko na maalala kung sino po yung kasama. Nag-hit po yung aking inahing baka. Siyempre, inaakay ng aking bilabid tatay. Alam po niyo mga minamahal, nauna po ang aking bilabid tatay na lumalakad. Biglang pinatungan yung napakalaking baka, mga minamahal. Bumagsak po ang aking tatay. Hindi siya nakabangon. Karakadaka, takbuhan po kami ng ating bilabid Preacher Greg na pumunta sa kanya. Subalit nung time na yun, mga minamahal, bumubulong na po ako sa panalain. Sana walang nangyaring masama. Sana po ayos lang. Sana po walang sugat o nabalian ng buto. Sabi ko, mga minamahal, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Pagdating namin doon sa kinaroroonan ng aking ama, nandyan na nakatayo na po siya, mga minamahal. Yun ang unang himala na nakita ko sa aking pamilya. Samantalang nung time na yun, mga minamahal, ang aking bilabid tatay noon ay isa sa mga kritiko sa aming pagsamba, lalong-lalo na sa aking ina. Una siyang naging persecutor sa aking ina bago siya nasib, mga minamahal. Alam po niyo mga minamahal, nandyan po na talagang napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Parang pananim kung magligtas ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ang isang sanga ay gumagapang hanggang sa maabot kung saan gusto ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hanggang sa nasib po kaming lahat, mga minamahal. Ang hindi na lang po nasib yung mga nasa abroad, mga minamahal. Subalit na dyan pa rin po yung aking pananalangin na talagang magbigay ng mahal na Panginoon ng pagkakataon, magbigay ng paraan upang sila po ay makasumpong sa paglilingkod, mga minamahal. Napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal ko, sa aming paglilingkod. Napakaraming pagsubok, mga minamahal. Sa time na yun, mga minamahal, nandyan po na talagang minsan nahadlangan ako sa aking mga alagang hayop, mga minamahal. Subalit isang araw na umalis kami papuntang gawain. Mahal na Panginoong Isus, isang araw, darating ang isang araw, idinadalain ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus na sana ang aking mga halagang hayop ay talagang hindi na magiging hadlang sa aking pagsamba.
Alam po niyo mga minamahal, unti-unti ko pong ibininta yung aking mga hayop, mga alagang hayop, hanggang sa nakabili po kami ng tricycle. Mga minamahal, subalit yung inahin ko na iyon na napakaganda mga minamahal, parang itinira ko po yun mga minamahal. Alam po niyo mga minamahal, sa panalangin ko sa ating mahal na Panginoon na hindi ko hahayaan ng aking mga alagang hayop ang makakahadlang sa aking pagdalo. Minsan nangyayari pa rin po yun mga minamahal. Ang ginawa po ng mahal na Panginoon, pinatay po niya ang baka ko na yun mga minamahal. Subalit nandyan po na talagang parang hindi ko naramdaman na talagang nalungkot ako mga minamahal dahil alam ko na talagang kapamaraanan ng mahal na Panginoon upang hindi na po ko may mahadlangan sa aking pagdalo. Mga minamahal, kung pag-uusapan natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon, simula nung maglingkod po kami mga minamahal, nandyan po nakulang po tayo ng oras mga minamahal. Sa time na ito mga minamahal, ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kabutihan niya sa aming buhay. Hanggang dito na lang, lahat ng kapurihan, kalwalhatian, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang. Hallelujah. Praise.